Where is the point my of order? motion, may I finish? Where is the point my of order, motion Mr. for Where is the point of order? Session is suspended. Sampal ang inabot dito ni Kiko Matching at ni Tariela. Grabe palaban po yung naturang senador. Talagang mainit po ang banatan sa Senado. Sagutan sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at pambato ng mga dilawan na si Kiko Matching. Ayan ang dagat. Wow, dagat. Anak ng kagwang, mas may alam naman po itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pagdating po sa mga foreign affairs, baka nakalimutan po ng dalawang huklubang ito na si Senator Alan Peter Cayetano ay nagiging Department of Foreign Affairs Secretary. Kaya alam niya yung mga international affairs, mga foreign policy. Walang panama po kayo, Kiko Matching. Kay Senador Alan Peter Cayetano, ito na nga ho, nag-ugat, no? Dahil po sa mga propaganda ni Tariela kay President Xi Jinping na ginawan nga ho ng caricature at pinalagan po ito ng Chinese Embassy na nagalit nga ho yung ambassador na sinabi ng ambassador, magbabayad kayo sa inyong ginawa ho sa aming presidente. Oh. Tapos, ito, di ba naalala mo, sabi ni Bendalo, lumayas kayo. Sagot ng China, oh sige. Persona non grata nyo kami, ora mismo, aalis kami. Lahat kami, iiwanan namin kayo. Magal sa balutan kami. Kaya doon naglaylo si Erwin Tulfo. Pero sabi nga ho ni Senador Marcolita, kaplastikan yung mga statement ni Erwin Tulfo. Kasi nga ho, kung totoo po kayo na maglaylo muna kayo at gusto ninyong wala munang gulo, bakit itong resolution sa Senado para ikundina ang mga opisyal ng Chinese Embassy ay pinagpatuloy pa rin. Kaya hito nga ho, nagkainitan po sila ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano at ni Kiko Matching. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. At huwag po ninyong kalimutan, suportahan ang pangalawang channel ko po. Lagi po akong, minsan nagla-live pala, hindi lagi. Bisdak Historiador. Ayan po, yung pangalawang YouTube channel natin. Alam niyo po ho, hindi natin maintindihan itong mga ipinaglalaban ng mga dilawan, mga pinklawan, dilawan, at bubunistang, tanganistang pulawan, ibangag. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Awayin natin yung China? Digmay natin yung China? May panama ba tayong mga Pilipino dito sa dambuhalang bansang ito? Sabi ko nga ho di natin kaya makipagdigmaan, pero kaya po natin makipagkaibigan. Pakinggan po natin ang mainit na banatan ni Senator Alan Peter Cayetano at ang pambato ng dilawan na si Kiko Matching. Pakinggan natin kung sino yung may tama, may paninindigan at kung sino yung para sa bayan. At pakinggan din po natin kung sino yung totoong plastikan lamang at puro pamumulitikan lamang. At gusto lamang ang kanilang mga personal na mga interes. Ayan na ho, mga kababayan ko. May popcorn na ba kayo? Pakinggan natin para may alam tayo. Ito, narito. With your permission, Mr. President, Senator Pangilinan, let's focus on Commodore Tariela muna, no? Nako. Let me state this for the record muna, ha? I don't doubt his patriotism. I don't doubt his contribution to the cause. At lahat ng ginawa niya na opisyal at tama, wala akong problema. Okay? This is one picture. Pero nasaan yung picture ni Presidente na nung sa ASEAN ba yon o sa APEC? Sa APEC ng agaw ng si Gans. Nilapitan niya bigla si President Xi. Meron ka noon, di ba? Ito muna. Ano sa dalawa ang opisyal ng Pilipinas? Yung mag-usap tayo, magdebate, ipaglaban natin atin. Pero sa simbolo ng watawat at sa simbolo ng Pangulo ng bawat bansa, cordial tayo. Or ang official ba natin ay umikot tayo at gumawa tayo ng mga caricature at siraan natin ang image ng presidente ng kabila. Which is our official policy? If I may just clarify, Mr. President. Ito na. Because the mention of the caricature. Mr. President, according to the information, the caricature came out January 14th.
But even before that, Mr. President, I publicly came up with a statement expressing concern about the military exercises, live military exercises undertaken by China in the Taiwan Straits. That was in December. And there, Mr. President, I was called out by the Chinese embassy spokesperson saying, reminding me that I should respect the One China policy. And so the issue of Tariela cannot be isolated, Mr. President. So- And therefore, if I answer this, it is simplifying, Mr. President, the whole resolution into Tariela's statements. No, it's not, Mr. President. Mr. President, I'll go to the One China policy later on and why you were called out. Because if you remember, the President himself was called out. Exactly, But not Mr. by President. the... No, because that's their duty. Well, and it is our duty to respond. Yes. Mr. President. Yes. Yes, it's your duty to respond, Mr. President. But To uphold the rights, to uphold our independence, to uphold our freedom of speech, Mr. President. Yes, Mr. President, but one of the red lines of China in their diplomatic relations with any country, including the United States, is the One China policy. That's Correct. why when the Speaker of the House of U.S. went to Taiwan, they were called out. And there was no issue. Mr. And, President, and they called, Mr. President, let me finish. Yes. They called, and there was a debate. When President Bongbong said we have to prepare, President BBM, nag-statement. So, wala namang issue eh. Eto stand natin, eto stand nila. Except that, What's Mr. the President, issue there? my experience with Chinese statements, Mr. President, is that they tend to Rico. they tend to be inaccurate, or they tend to make wrong, false accusations. Mr. President, I was chairperson of the Council of Asian Liberals and Democrats. Our organization was blacklisted by China. And the accusation was that the Council of Asian Liberals and Democrats, of which I was chairperson, was supporting Taiwanese independence, which was a lie, Mr. President. So I've had experience with Chinese public statements that are false because it serves their interests to promote their One China policy. We respect their One China policy. When I expressed concern about the live military exercise, I did not speak about Taiwan's independence, or I did not speak about, at least from my point of view, it had nothing to do with the One China policy. We were just expressing concern that the live military exercises are creating tension and escalating tension in our region. There was no mention of One China policy, and then they come in and then remind me. No, Mr. President, that is a standard reminder because they consider Taiwan and the waters in between to be part of China. Correct. So, put it another way, Mr. President. Sa kainitan ng secession movement ng Mindanao, kung may statement ang isang opisyal ng China, dahil nagpadala tayo ng military sa Marawi, hindi ba ang diplomats natin sa Beijing sasabihin din sa kanila, huwag kayong makialam. Kasi one Philippines to eh. Ang Mindanao ay hindi independent. Mr. President, I beg to disagree with the comparison. I think, again, ano yan, Atis at Santol, Mr. President. Iba yung sitwasyon dun sa Mindanao, iba naman ang sitwasyon dito sa Taiwan Straits, Mr. President. Mr. President, that's a very, For example, we have about 200,000 overseas Filipinos in Taiwan. And so these live military exercises are a concern because an accident could lead towards, a shooting war, which we would, for the sake of our Filipinos overseas, we would like to ensure that nothing like that happens. Loko ka, Kiko. Matching hindi mo na-gets. One China policy kasi. Pag sinasabi mong One China policy, yung Taiwan, Hong Kong, Macau, ang ng China yan, sakop nila yan, probinsya lang nila yan. Yan ang sinasabi One China policy. Ang halimbawa ni Senator Alan Peter Cayetano, what for example ganito, ang China magpadala ng militar doon sa Mindanao, no? Dahil gustong tumulong
dahil merong terorista, edi siyempre papalag tayo na hindi pwede kayong makialam dahil yung Mindanao ay sakop pa rin ho ng Pilipinas. Yun yung halimbawa. Putangin na pumalag ka. Ba't ka nang himuto ka ng botse, Aki Kumatsing, sa military exercises ng China na malapit sa Taiwan? Kaya bina-blacklisted ka kasi nga nakikialam ka. Eh yung Taiwan nga sa kanila yun eh. O bakit ba nakikialam ba ang China yung meron tayong military exercises? Kasama yung Russia, kasama yung Amerika? Wala namang hindi pala Russia, Australia pala, sorry Kasama ang Australia, kasama ang Amerika. I think meron din yatang Taiwan, kasama rin po. Kung hindi ako nagkakamali. Basta merong regular na military exercises dyan sa West Philippine Sea. O ngayon, pumalagbang China, na nahimik naman eh. Pero kung Kiko, nakialam ka sa One China policy, kaya blacklisted ka talaga. Tuloy That happens. No, I agree with you, Mr. President. And I agree with your statement, and I agree na sana hindi invade yung Taiwan. What I'm saying is it's the duty of their diplomats na sumagot. So if Correct. there were 200,000 Chinese in Mindanao, Yan. and we had live exercises, i-invade yung Marawi, yung ating diplomat ay aangal pa rin sa Beijing because Correct. it's their duty. Mhm. But to move on from that, Mr. President, okay. Nagets mo na, Kiko. Ang bobo mo kasi. Kaya siyempre, kung magpadala ho ang, kunyari, may 200,000 din na Chinese sa Mindanao, may kaguluhan doon. Tapos, kasi may mga terorista, pinarabi ni Bangag. Magpadala ang China ng military doon. Hindi pwede. Dahil ang Mindanao kasako pa rin ng Pilipinas. Eh kung one Mindanao na kami, edi okay sa amin tutulong ang China para masupil yung mga terorista sa Mindanao. Tuloy Going back to Commodore Tariela, sa resolution niyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng ambassador ng China sa DFA, official ba yan? Which is tama and normal. So, if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, patay. ipare-recall natin yung ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya, on official time, will show this caricature. So, my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama at mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that. Okay? Pero naghahalo din yung statements ni Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Parang mag-apology na lang si Tariela, yun yung point ni Senador Alan Peter Cayetano. Uminitulo ko, naglabas ako ng caricature dahil mahal ko ang Pilipinas. So, parang gano'n na lang ba? Di talagang aminin mo na nagkamali ka, magsuri ka na lang sa China. Kasi nga oo nga naman, kitang-kita mo naman, sasabihin pa ni Tariela, hindi daw yan si President Xi Jinping. Inakailang busy sinabi ni Tariela yan, mga 7 times. Xi Jinping, sinasabi niya. Normal po na mag-react talaga ang ambasador ng China dito sa Pilipinas. Kung si BBM gaguhin din ng ganyan, okay ba kayo mga bobonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag? Talay, ito sumagot si Kiko Matsing. Commodore Tariela is mistaken. So- He would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. so Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng isang President, bansa. that is his interpretation. No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I No, ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. there? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tingnan has niyo naman po. issued
has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask, Ano, Kiko? Gusto mo, maglabas din kami ng memes na nagwaw dagat ka? Gusto kasi ni Kiko na ipalabas, okay lang yung ginawa ni Tariela, pambabastos. Okay lang yung caricature, okay lang yung memes. Hindi nga pwede yan eh. Kasi si Tariela ay opisyal ng gobyerno, Coast Guard. Hindi naman siya Department of Foreign Affairs. Masisira po ang relasyon natin ng China kung itotolerate natin ito. Hindi maintindihan ni Kiko. Kaya nga natanong ka, o sige, gawa namin ka ng caricature. Okay sa'yo? Dito sa Senado, tuloy ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about No, decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying what Session is is a suspended for 1 minute. complicated international. Suspended! Alam, mahirap makipagtalo sa walang alam din eh sa foreign policy. Pero ako matindi po yung yung knowledge ni Senator Alan Peter Cayetano kasi nagiging Department of Foreign Affairs Secretary po siya. Suspended po. Inom muna tayo tubig, ang init, no? Tuloy ang banatan hanggang dulo. I will speak after him. No, Mr. President, I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where the point of the caricature is being Sir President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No? Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs. You do not mess with their flag, Correct. and you do not mess with their President. symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. That's why Correct. in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute, si President Zelensky at President Putin if you put them on the same room, magkakamayan yan. Correct. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, Patay gera yan. dapat i-protest ng ating ambassador. Tama. At dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan, and then yung general mo, personal. Walang ligtas dito si Tariela. Kasi gumagawa siya ng caricature. Naka-uniforme siya. O yan, putsak ina, naka-uniform ka na Philippine Coast Guard. So, ibig sabihin, nagre-representa ka sa Pilipinas. Ang problema dito, dakdak ng dakdak, hinayaan lang ni Bangag, tinutolerate. May statement sila sa pamamagitan Department of Foreign Affairs, decorum, nag-usap sila ni Erwin Tulfo at DFA, pinagsabihan itong si Erwin Tulfo. Tapos si Erwin Tulfo daw, siya na rin daw magsabi kay Tariela. Dapat nga, ang ginawa ng gobyerno natin ay kinumpronta na si Tariela, sinabihan na tumigil ka na. Kasi hindi po pwede sasaktan natin ang presidente ng ibang bansa. Kasi kasama yan sa tinatawag na respeto. Respetuhin natin binalahura mo yung presidente ng China, masakit yan sa kalooban ng opisyal ng gobyerno ng China. Meron tayong Chinese embassy dyan Kaya yung Chinese embassy, yung ambassador, pumalag. Kasi mandato rin po ng ambassador
na protektahan ang presidente nila, ang President Xi Jinping. Kaya natural. Ginagago mo sumagot kayo. Sumagot ang Chinese Embassy, mangiyak-ngiyak kayo. Tuloy, Senator. So, I'm sorry I reacted because anyone who sees the caricature is not a flattering caricature. If I do that caricature to any world leader, Iya. any world leader, kahit dito, Gawan mo si diba? Kiko. The majority leader is smiling. Mm. The majority leader and I had a bad, we've known each other since 98. We've never argued with raising our voice. But umabot. I didn't even remember what I said. We apologized to each other. Bakit? Mali eh. Correct. Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. Yung So wala presentasyon. akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga Brad mo, pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama Brad mo. Mali eh. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor, he can be like Ronald Llamas and call himself a Proclaim. influencer or a political analyst, diba? But when you're in uniform, the other countries will ask you, official ba yan? Tama ka dyan, Senator Alan Peter Cayetano. Alam mo kasi, Tariela, hindi mo inisip. Tama ako nakuha ko yung puntos eh. Sige, kung ayaw mo mag-sorry, mag-resign ka na lang. Kasi kung gusto mong ganyan, mag-ikot ka sa buong mundo, sa buong Pilipinas, magpapalabas ka ng caricature, o sige, santabi mo na yung uniforme mo. No? Mag-resign ka dyan sa Philippine Coast Guard. Mag-vlogger ka na lang. Para magbanatan tayo, vlogger versus vlogger. At banatan ka ni si Surgando ng patuwad. Sa Surgando, di ba? Ay, binabanatan ni sa Surgando si Tariela hindi ubra. Itong si Tariela kay sa Surgando, ang galing ni sa Surgando sa International Affairs. Kaya tama, may puntos kung ayaw mag-sorry dyan, tigas ng ulo mo. Kasi nag-uniforme ka. O ano yan? Piki ba uniform mo? Mag-vlogger ka na lang. Sama ka daw kay Llamas, kamas-kamas. Magkatabi kayo kung papangitan kayo kung sino mas pangit. Tuloy, Senator. That's standard, Mr. President. Hey, Kaya tayo nagkakaproblema. Mr. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang Hindi ka tanggap-tanggap dahil sa inyo, kayo ang umuuna ginantihan kayo, iyak kayo. Lus-lus ka, matsing. ang ating Pangulo ng state-controlled, China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin. So maliwanag, Mr. President, na they too, through their caricature. Ang tanong, official ba ng China yung may control na sinabi? China control media, sinabi mo, ulul. Ang Chinese Coast Guard ba ang nag-control dyan? Chinese Coast Guard ba ang nagpo-post dyan? Hindi. Isa atin, Kiko Si Tariela Coast Guard. Mga vlogger lang din yan, Kiko. Siyempre. Kung maraming mga vlogger dito na sinisiraan ng China, mayroon din sila counter. May pira naman sila Kung si Bangag may pambayad sa mga trolls, sila rin meron din Ang gawin na lang ni Tariela, mag-resign na lang si Tariela, mag-vlogger na lang official channels Sir President. come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advisean ng DFA ng tama, hindi po mangga sa mangga o atis sa atis yan. Communist countries, including Vietnam, Cuba, North Korea, pag news outlet nila, although alam natin in reality, may say sila, just like PTV4, in reality, hindi dapat, but in reality, kahit sinong administrasyon ay may say sa PTV4, is not considered track 1. Correct. Hindi siya track 1. So kung hindi ka track 1,
pwede ka mag-caricature. Correct. Media yun eh. Kahit Tama. na alam ng Communist Party. So if you ask, if our diplomat ask, is that official? Sasagutin ka, that's our news. Hindi kami. Which Mapahiya lang si Kiko Matching. Nakabubo talaga ni Kiko, no? is deniable, which is, Mr. President, and therefore okay lang. No, it's not okay lang. Well, It's not okay lang, Mr. President. But Why It is the when we international- defend when our officials caricature, it's not okay. But when their state-controlled news caricatures, it's okay. no, Mr. President. Ang bobo mo, Kiko. Magkaiba nga eh. Sa atin kasi, opisyal talaga ng gobyerno, naka-uniforme, gumawa ng karikature. Pero doon sa sinasabi mong sa China, mga media yung gumawa. Hindi gumawa din ng media. Pwede yun. Yun yung puntos yun. Ito, opisyal ng gobyerno. Di gobyerno to gobyerno na gusto mo, Kiko, mag-away. Media to media na lang. May mga trolls naman. Gamitin mo si Chucky Claire, gumawa ng caricature ni President Xi Jinping. Kung meron mang caricature na ginawa ang Chinese media. Media nga eh. Controlled media. Chinese controlled media. Word nga na media. News yan. Lo mo. Abogadong bangag. Tuloy oh. President, there is an Ayun naman pala eh. international... So what's the issue? No, Mr. President, there is an international order in foreign relations. And when these countries that control state media do it, it is accepted that it is not track one. Correct. But when democratic countries have generals who do that, it destroys the order. Correct. Nagmumukha tayong childish at bata, Correct. nasisira po ang kredibilidad mula sa Pangulo hanggang sa Secretary of Foreign Affairs. Eksakto. Kung hindi sila napapaya na ginagawa ng state news, tayo napapahiya. Kasi walang maniniwala na gagawin ng general yan at hindi siya ipagsosorry tapos sasabihin hindi siya opisyal. Well, again, Mr. President, if taken in isolation, and that's the difficulty here, the good senator is taking it in isolation. Hindi. That was January 14. December pa lang, pinuntire na ako. Wow. Si Senator Risa Ontiveros, the same. Nung nag-statement ang Congressman Laila and Congressman Jokno, tinira rin. So, itong propensity to focus on Tariela because nagre-reklamo on China, it does not present the entire picture, Mr. President. Mr. This President. resolution would not have happened if it was just Mr. Tariela, Commodore Tariela they were complaining about. Mr. But precisely, it is a systematic. Ang tanong dyan, Kiko, Pangilinan, sino yung tumira sa inyo, sa mga dilawan? Yung opisyal ba ng gobyerno ng China? Chinese Coast Guard ba? Dito na tayo sa Chinese Coast Guard na lang. Yan yung tumira sa'yo, sinasabi mo Chinese control media. Media yun. Sino yung tumira sa China ngayon? Na ginagawang caricature si President Xi Jinping. Si Tariela, opisyal ng gobyerno, ang ubob. Kaya kailangan tirahin talaga kayo ng mga vlogger ng China, mga news outlet dahil hindi ninyo alam ang nangyayari. Kasi nga nakikialam kayo sa China. Tuloy oh. Propaganda campaign to discredit our public officials, to discredit our armed forces, Mr. President. Ganyan ang style. And the statement of the DND, if you look at it, if you read through it, they were saying, and they condemned the lies. Mr. President, they described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagre-reklamo sila dahil dito sa caricature. Sana naman medyo patas tayo dahil dito naman tayo sa atin, Tanga-nga Mr. ng President. buwang. Suportahan naman natin yung ating Coast Guard. Sila ang tumataya dyan eh. Ako muna sagot sa'yo, Kiko, bago Senator Alan Peter Cayetano. Bubog ka. Hindi nga po pwede. Magiging bastos ang approach natin. Hindi nga po pwede bastusan ang datingan. Ang atin ay dadaan natin sa respetuhan at diplomasiya. Hindi po pwedeng idaan mo dito sa pagtolerate sa isang general na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na mali na nga ang ginawa
susuportahan mo pa, tanga ka pala. Kita mo nang hindi maganda. Kita mo nang bastos masyado itong si Tariela. Matuwa ka pa, ugag ka. Matuwa ka kasi binibira ka ng Chinese-controlled media. Anong pakialam ng Chinese Coast Guard dyan at yung Chinese Embassy dyan? Bumabanat kayo, kaya ginagantihan kayo. Ngayon, mangyak-ngyak kayo. Kaya tama si Senator Alan Peter Cayetano. Para kang batang isip. Childish. Tuloy, Senator Alan Peter Cayetano. At susuportahan natin ang DND at ang ating men in uniform. Yun ang ating kagustuhan para maipasa itong resolusyon na ito that we stand behind our Uy! men in uniform. We oppose and we condemn the lies, the disinformation, and the maligning being undertaken by China against the senators, against congressmen, against our men in uniform. Mr. President, ganun lang kasimple ito. Hindi na dapat pinahaba pa at pinatatagal pa to, Mr. President. Mr. President, that's his opinion. That hindi to pwedeng pahabain. This affects OFWs. Correct. This affects our ailing economy. This affects our being a Christian nation. This affects moral ascendancy. Hindi mo pwedeng sabihin dahil mali kayo, mali na rin gagawin ko. Tama. Dahil ang Coast Guard tama, yung isang general na ng bastos, okay. So I take offense sa sabihin, dito naman kayo sa amin. Protektahan nyo naman Coast Guard. Kailan namin hindi protektahan ng Coast Guard, Mr. President? We are for the Coast Guard, Mr. President. But if one of their generals went over the line and did something that is wrong, childish, undiplomatic, reckless, unprofessional, it's also our duty. Did we file a resolution here to ask someone to correct him? Hindi po. Kasi hindi na namin kailangan ng rest back ng Senado. Pag kami nakakapag-debate sa Russian Ambassador, American Ambassador, hindi namin kailangan rest back ng Senate. Especially kung tama kami. But what we're asking sa resolution to is rest back ng buong Senado. Which I'll go to the other point because hindi tayo Resolution magkasundo dyan. kasi yan eh. So tingin nyo tama, bahala kayo. Because may mga anak kayo, may mga apo, tayong lahat. Dadating tayo dyan. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Anak, okay lang mangbastos kasi mas bastos sila eh. Anak, okay lang magbully kasi mas bully sila. Ako, hindi ko sasabihin yon. Ako, sasabihin ko, At hindi yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi mo, Mr. President, and I'm No, not yet Mr. finished. President. Kasi Of course you said, tama We si beg to Tariela. disagree, Mr. Mr. President, I'm not yet finished. No? Well, we beg to So, disagree. Mr. President, this is the question. The resolution question statement. Sabi dito, whereas, in response to the public statements of the Embassy of the People's Republic of China, etc., etc., walang naka-attach kung anong statements nila. So, paano tayo magdidebate dito? That's why mahaba to eh. Mga pang 3 araw to, inisa-isa ko yung statements. Pinapakuha ko sa staff. Nagsumulala ako kay Tariela because tinitingnan ko statements ni Senator Risa. I think that's within her rights. She's been consistent with some of her... I may agree or disagree, but yun ang statement niya. I've been looking at the statement of the gentleman from Pampanga. You're a senator, you're a patriot. But yung kay Tariela, nakita ko kaagad eh. Tama yung iba niyang mga statements, pero mali yung ginawa niya. Correct. Na ganyan ang gagawin mo. Kasi pag ginawa kay President Bongbong yon, regardless kung opposition ako administrasyon, pagtatanggol ko siya. Dahil mali eh. Ang mali is mali. Hindi pwedeng mali sila, mali na rin tayo. Tama sila, tama tayo. May tama tayo niyan. So Mr. President, this is the question. How will we discuss and vote on this? Kung wala naman dito yung statements na kune-question natin. So will the gentleman attach these questions and furnish the members of this this chamber? I don't think we ever passed a resolution. Mr. This is just 30 seconds, tapos na ako. On this point, we've never passed a resolution condemning anything without specifying what we're condemning. So, pwede bang sabihin, hindi ko gusto yung sinabi ni Senator Marcoleta sa CA. Hindi po. I saw the statement of Senator Lacson. I saw the other statements. Specify nila kung ano sinabi niya. Nakita ko statement ni Senator Marcoleta. Clarify niya. At least malinaw. Eto parang carte blanche na lang. Lahat ng sabihin ng Chinese ambassador, mali. Paano kung sinabi niya, good morning? Paano kung sinabi niya, ni hao?
Good morning. Kinokondemn natin yon. Bawal na mag-good morning sa Pilipinas. Oh. You might say it's obvious na hindi yun ang kinokondemn. There's no such thing as obvious. The records of the Senate will bear this resolution and the discussions in this August Hall. But anyone can add and subtract if it's general. So which statements are we talking about so that we in the minority, in the opposition, can be able to debate? That's why I started out today by simply saying, pagdating sa South China Sea, sa West Philippine Sea, nagkakaisa tayo, magkakasama tayo. Atin ito, ipaglaban natin to. Tama. O may problema rin pala yung resolution. Kasi pinag-uusapan yung statement daw ng Chinese Embassy, ang ambasador ng China, wala naman palang nakalagay. Kung ano yung mga statement ang kinukundina, anak ng kamuti ka, Kiko Matching ang ubob nyo. Tuloy, Senator Alan Peter Cayetano. Pero pagdating sa bastusan, out kami dyan. Kasi yung tama is tama, mali is mali. So ang question po ngayon, what will we do, gentleman from the esteemed senator, gentleman from Pampanga and the author, will you supply us or will we annex or add whereases so that we will see ano ba tong statements na to? Mr. President, Stop muna. Wag ka muna, Kiko. Ako muna. Kabuang ka. Tama. Kung bastusan ang gusto ninyo, Tariela, maghubad ka na lang ng damit mo. Bilang opisyal ng gobyerno, mag-resign ka. At mambastos ka. Gaya ng ginawa nila ni Jesus Palsis ba yun? Ayan. Tsaka Liamas Kamas. Kung gusto mo ng bastusan, makipagbardagulan sa sinasabi ni Kiko na Chinese controlled media, di mag-resign ka sa pagka-opisyal ng gobyerno. Para unli ka gawa ng caricature. Hindi yung gumawa ka ng caricature ngayon, pero ikaw opisyal ng gobyerno. Sumama ka na lang sa amin, mag-vlogger tayo, magmurahan tayo pare-pareho. Kasi kami, mumurahin ka namin, hindi ka pwedeng gumanti kasi automatic yan ay pambabastos. Pag kayo magsalita, bastos talaga kayo. Kasi nga naka-uniforme kayo ng watawat ng Pilipinas, may nakalagay sa mga balikat ninyo. Pero kami, murahin namin kayo, pwede. Dahil sabi ng Supreme Court, even if the highest criticism sa opisyal ng gobyerno ay pwede po yan. Walang defamation kahit murahin ka namin. Walang libel kahit murahin ka namin. Kasi nga, pag ang aming galit ay tungkol sa inyong ginagawa ay walang kaso yun. Kaya ikaw, mag-resign ka na lang. Okay ko, sagot! I think the whereases are clear. And just a little bit of research on the part of the researchers will confirm what we are referring to. We don't need to annex all of them, Mr. President. For example, in response to the public statements of the Embassy of the People's Republic of China that opposed and criticized these positions and questioned the propriety of Philippine officials expressing such views in the performance. So it's specified, the nature of the statements. So a little bit of research, malalaman mo na which statements were these because this Point refers of order, Mr. President. Point Patay. of order. What is the point of order? The statements of Senator Pangilinan, the nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun eh. Mr. President, I-research na lang daw natin. I'm not yet done. No, that's why I Philippine give you, officials, Mr. President, including that's why I members, gave a point of members order. of the Senate. May I just be? I am still. It's a point of order, Mr. President. A point of order precedes your precedence. Mr. President, Maybe Mr. President, maybe ask the minority floor leader to state the point of order. Which part of the rules was Sige, Mr. President. which part of the rules was Wala. violated? I'm making a point, Mr. President, that you cannot make a motion and then say, i-research mo na lang yung laman. Correct. Sabi kasi niya, pwede mo daw ipasa to, tapos nandyan naman yung nature. Ano ang Mag-research statement? na lang. Mr. President, So, in the this is a same manner, debate. Mr. President, I Where admit, where is the point my of order? motion, may I finish? Where is the point my of order, motion Mr. President? for... Where is the point of our Session is motion. suspended. Ang bububo kasi, Kiko.
Tinanong ka ni Senator Alan Peter Cayetano, ano yung statement ng China na ating pagdidibatihan at pag-uusapan? Bakit magpasa ka ng resolution na wala naman palang statement? Ang sabi ni Kiko, mag-research na lang daw. Ano yun? Magdidebate na kayo dyan. May resolution na kayo pero hindi mo alam kung anong statement ng China laban sa Pilipinas. Putsa ka, nagmukha kang tanga dyan. Nasampal ka talaga ni Senator Alan Peter Cayetano. Anak ng kamuti, ang daming mga ubob ngayon ng mga senador. Sus ko, Kiko, abogado ka pero abogago ka pala. Hindi po pwedeng gano'n, ha? Magre-research ka. No, magpapasa na tayo ng resolution tapos questionin ka ngayon ng ibang senador tapos sasabihin mo mag-research na lang kayo. Ay putyang ina, nagpasa ka pa. Ang daming mga ubob. Kaya ito, sampal inabot kaliwat kanan, back and forth. Ito, pakinggan natin naman ang sagot ni konti lang ni Senador Marcolita dahil nga hinamon ni Tariela nang debate na pumunta daw si Senador Marcolita sa West Philippine Sea, sumama sa kanila. Narito po ang sagot ni Senador Marcolita. Tariela. Good afternoon. Sir, baka may comment lang kayo dun sa sinasabi ni Tariela na sumama daw kayo sa West Philippine Sea sa Kalayaan Island Group, sir. Pero mas mabuting gawin dun. Bago yun, sabi niyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpolo. And hindi ba yung professor sa iyo? Batong bakal. Batong bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating mga. Ayan. Sir. Tariela, Carpio, Batong Bakal. Yung mga bakal daw sa West Philippine Sea. Bago daw pumunta tayo doon, pumalaot, magdebate muna tayo. Friendly debate po. Ano kayong mangyari kay Tariela dyan? Pag makipagdebate kay Senador Marcolita, baka mangiyak-ngiyak ito yung nayupak na Tariela na to. Ayan na. Sinong panalo? Sinong talo? Sino yung nagmamahal sa bayan? O sino yung traitor sa bayan? Bahala na po maghusga ang maraming Pilipino sa banatan, sagutan ni Senador Alan Peter Cayetano at pambato ng mga dilawan na si Kiko Matching. Wow, dagat. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
ilog mo, may pag-asa.